May tanong sa akin, paano kung sobrang taas yung interest din po nila habang nag-iipon ka po ng pambayad, mas lalong lumalaki naman po yung utang po sa kanila? Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, sasagutin po natin yung medyo may karamihan ng tanong din, no? Kasi lagi ko nga akong sinasabi, no, sa ating video, no, na pag-ipunan tsaka bayaran, di ba? Ngayon, kasi syempre lumalaki naman daw talaga yung interest. So paano ho nila mababayaran kung ganun po, no? So dito sa video natin, aalamin po natin 'yan. Pero bago ho 'yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So sabi nyo nga, no, paano kung sumosobra na yung taas ng interest, no? So habang nag-iipon ka ng pambayad, lalong lumalaki yung utang sa kanila. Okay, tama naman ho yun, no? Kasi syempre, hindi nga natin kinaya, nag-past due na tayo, so pinag-iipunan ngayon natin. Kasi kahit ano namang ano natin dyan, no, yung pakiusap sa mga bugo katabusadong online lending apps, lalo na po dun sa mga illegal, no, sa mga fly-by-night, hindi ho makikinig yan. Sabi nga ho sa inyo mag-email kayo sa kanila, iba ho isasagot Totoo yan, kasi nga ho walang alam sa paniningil niyang mga yan. And even pag tinawagan kayo niyan, sumagot kayo, kakusapin yung matino, puro pasigaw yan. Totoo po. Wala ho kayong maiintindihan sa pinagsasabi, puro pananakot lang, puro pangwawalang ya. Diba? Hindi lang ho kayo, pati ho yung mga nakalagay doon sa contact list ninyo at saka yung reference na ginawa ninyo, pati ho yung bubuligligin. No, wala ho talaga kayong mapapala dyan sa mga yan. No, kaya nga sinasabi ko sa inyo, no, lagi, pag-ipunan tsaka bayaran. Pero totoo, lalaki ho interest niyang mga yan. Kasi dyan dyan magaling yung mga yan. Pero ito ho ang ibig kong sabihin dyan. Pagka ho kasi merong kayong nahiram na 10,000 pababa, no? Ang total effective interest lamang po dyan is 15% per month. Yan po ay ayon sa memorandum na inilabas po ng BSP. So ibig sabihin po, yun ang dapat sinusunod. Batas yun. Okay? Pinadaan lamang po sa memorandum kasi po, wala na tayong usury law. So, ibig sabihin, wala na po nagmamandate or kumukontrol sa interest. Ngayon, binigay na po yan sa BSP. So, BSP ngayon ang nagmamandate kung magkano yung interest na dapat, kung may ceiling man na dapat. So, naglabas ng ceiling. Sa ngayon po, as of recording po, pag 10,000 pababa, 15% lamang po ang maximum na po pwedeng ikarga per month po, ha? Okay, ngayon, pwede naman nating gawing per day. Wala naman hong problema ron So, ganito po ang gawin yung computation, okay? So, punta po kayo sa inyong calculator para masundan nyo po ako. So, pupunta ako sa calculator ko, ha? So, lagay nyo po sa calculator nyo 15 divided by 30. So, lalabas po dyan 0.5% per day po. Okay? Ibig sabihin po nun, yun lang ang po pwedeng ikarga ng mga bugo katabusadong online lending apps per day. So, kung 7 days po yan, okay, so 7 times 0.5% po. So, ibig sabihin po niyan is 3.5% lamang po yan in 7 days. Oh, tingnan nyo kung singiling kayo ilan. 10% per day. Times 7, 70%. Abay, sobra-sobra naman ho yun. O, di po ba? Meron na pong meron na po tayong susundin Di ba? Nagbigay na ng guide, may memorandum na inilabas. 15%, 15% per month po yun. Okay, actually, ang hati nga po nun is 6% po sa nominal interest at yung natitirang 9%, yun po ay hahatiin sa mga processing fee at kung ano-anong fee na yan. Okay po? Kasi ang dami-dami nilang hinihinging fee, di ba? May printer's fee pa nga
Di po ba para saan yun? Oh, di ba? Dapat yan kung processing fee na lang. Oh, kung ano-ano pang mga tinatawag nila, kaya dumadami po. Nakita nyo po yung iba, 1,000, ang na-disburse na lang, 500. Oh, di ba? Kalahati na kagad, ibig sabihin 50% na kagad. Yung ano pa yung pakinabang doon sa 1,000? O di ba? Inapprovean mo nga ng 1,000, dinisbursean mo naman, 500, di wala nang pakinabang. Di po ba? So, nasabi ko sa inyo yung ceiling on interest rate. Meaning, yun po ang sundin po ninyo. So, habang nag-iipon kayo, meron na kayong guide. O, eto lang ang dapat na interest niyan. Per month po, hindi per hindi 7 days. Ngayon, kung gusto nyo yan, per day, 0.5% po yan per day. Pero, ang suma niyan, sa 30 days, 15% pa rin po. Hindi po pwede lumampas doon. Ngayon, kung kayo po ay na-delay, sumobra sa isang buwan, for example, 30 days and 1 day, meron yung karagdagan po na 5% per month. Pero yung yung 5% na yun, good for 30 days na naman yun. Okay po? So hanggang hanggang 60th day yun. Yung additional na 5% na yun. So yung 15% plus 5% po na penalty. So ganun lang po ang gagawin ninyo. Ngayon, may limit yun. Hindi po pwedeng hindi infinite yun. Okay? Pag sinabi may limit, hanggang 2 doble lamang po nung inyong nautang. Okay, so kung susundin po natin yung 15% per month, ibig sabihin po sa isang buwan, yung 1,000 pesos po, okay, is ang interest nyon is 150. So magbabayad kayo ng 1,150. Ngayon, let's say tumagal, okay? Ang maximum po na po pwedeng singilin sa inyo, sagad na sagad po ito, is 2,300 pesos. Yun lamang po. Okay? Kaya lang, illegal nga ito. No? Let's say, illegal itong bugok na to. Kung magkano lang dinisburse sa inyo, yun lang po ang bayaran po ninyo. Sobra-sobra na nga yun 50% po 50. Samantalang hinihingi po doon sa memorandum is 15%, 1.5. O diba? So, kumita pa rin sila sa inyo kahit bayaran nyo po yung dinisburse lamang po sa inyo. No, sana po naiintindihan kasi alam ko po, naiintindihan ko yung sentiments nyo na habang nag-iipon tayo, lumalaki interest. Yes, sa kanila. Pero kung susundin po natin yung batas na inilabas po ng BSP, which is the regulator po ng interest, no? Hanggang 15% per month lamang po. So, yun ang sundin po ninyo. Ngayon, ito lang po ang mahirap. Pagka po yan is above 10,000, okay, as of this recording, wala po tayong ceiling on interest. Okay, wala po tayong ceiling on interest rate. Ibig sabihin po, kung yung mapag-agrihan ninyo or kung ano man po yung nasa kontrata po ninyo na pinirmahan po ninyo, yun po ang masusunod. Ngayon, kung walang kontrata yan, wala naman kayong inagrihan, kung ano nga lang po yung i-disburse sa inyo, yun na lamang po ang ibalik po ninyo. Let's say, dinisbursean kayo ng 11,000. O, balik nyo 11,000. Ganun lamang po. Di po ba? Kasi sa kanila, kalahati. So, 11,000, ibig sabihin, yung utang nyo, 22,000. O, diba? 11,000 lamang po yung dinisburse sa inyo. Di po ba? O, so, ibalik nyo lang po yung 11,000. Ganun lamang po. Kasi meron meron tayong guide Okay? Huwag nyo babaliwalain. Kasi ganito nangyayari sa atin Pe-pressure rin tayo, tatakutin tayo itong mga walang yung online lending apps na to, di ba? So ngayon, siyempre, magkakaroon tayo anxiety, depression, di ba? Tayo na, nararattle tayo Wag ho. Compose yourself po. Okay? Lagi nyong iisipin, kontrolaan nyo dun yung dapat, no? Ang lagi nyong kinokontrol is yung emotions po ninyo tsaka yung inyong isipan. Kasi pag narattle kayo, ganyan talaga, magkakaroon ho talaga tayo ng anxiety tsaka depression at hindi tayo makakapag-concentrate. Okay? Gawin po natin, no? Mayroon tayong memorandum Yun po sundin natin. Wala hong magagawa yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan pag sinunod nyo yun. Okay? Kasi yun po ang yun po ang sabi ng regulator which is the Bangko Sentral ng Pilipinas Pag sinabi po ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 15%, 15% po yan. Wala ho silang magagawa doon. Okay po? Kahit ho magpunta sila sa korte, which is hindi nila kayang gawin kasi nga ho, kung yan bugo katabusadong online lending apps na illegal, hindi ho makakapag-demanda yan. Hindi ho makakatungtong sa korte yan. Now, kung yan po ay legitimate
na bugo katabusadong online lending apps din, lalong hindi rin yan, makakatungtong sa korte yan. Inabuso kayo niyan Di mababaliktad lang po sila. Kahit husan natin paikot-ikutin yan, basta ho kayo, winalang niya, masyadong mataas ang interest rate, okay? Hindi ho makakapagsampa ng kaso yan. No? Kaya po, kung ako, ito ho payo ko sa inyo, no? Nandiyan na kayo, past due na kayo, delinquente na ho kayo, pag-ipunan nyo na lamang po siya, tsaka nyo siya bayaran, at itabi nyo po yung inyong pinagbayaran, yung inyong proof of payment. Pag kayang po illegal, kagaya ng sinabi ko, balik nyo na lang kung magkano po yung dinisburse sa inyo. Tapos tabi nyo yung pinagbayaran ninyo. Ano man ang mangyari, pumunta sa inyo, oy bugok, eto, bayad ako. Okay, ngayon kung yan illegitimate at hindi sinunod po yung ceiling on interest rate, sundin nyo. Kayo ho ang sumunod. Diba? Kasi yung marami nang sasabi, wag nang bayaran yan, ganito kasi inaras na ako, hindi yun. Ano na nga hindi na nga sumusunod sa batas yung mga bugo katabusadong online lending apps. Pati ba naman tayo, illegal na nilang ginagawa, pati tayo kakanarin ng illegal, wag kong ganun. Diba? Namuhunan din ho yung mga yan. So, ibalik nyo na lang kung magkano yung diba? Yung ibinigay sa inyo, yung dinisburse sa inyo, ganun lamang po yun. Wag nyo hong kumbaga, wag kayong gaganti sa pamamagitan ng ginagawa din nila. Diba? Bayaran nyo. Tapos, simultaneously, i-complain nyo po sa SEC, diba? BSP, NPC, PAOK, NBI, PNP, no? Tsaka po sa DTI pala, niyo sila, i-complain nyo dahil nga ho dun sa sa tawag dito, yung panlilin lang nila sa sa interest. Okay? Kasi mali ho yun Hindi ho dapat hindi ho dapat kumbaga dinadaya yun. Biruin mo, in-advertise mo ng ganito, tapos ito pala. Diba? So, mali yun. So, i-complain nyo rin po sa DTI. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pananood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa muli po, yun lang.